Ang nangyari kasi, nabomba yung bahay ng magulang ng asawa ko, namatay lahat ng pamilya niya. So, anong balita naman sa government natin? Like, are they helping you na ikaw bilang Filipina, nakita na nagtatagalog ka na, and you are Filipina-Palestinian citizen dito kahit papano. Anong tulong na natanggap mo since you came to the Philippines? Assalamualaikum, kif halkom? Andito tayo ulit sa another interview sa isang Palestinian. So dati may na-interview na din tayong Palestinian dito sa Cavite, at nasa Cavite pa rin tayo kung saan dito sa Bacoor. At meron tayong binisita nga na sister na isa din siyang Palestinian Filipina, at inshallah na ma-interview natin ang kanyang story. So assalamualaikum po, sister. Waalaikumsalam. Pwede po kayo magpakilala, ano pong name nyo, taga saan po kayo sa Pilipinas? Ako po si Yasmin. I am half Palestinian, half Filipina. So mother ko po Filipina, tatay ko pure Palestinian. So pinanganak ako dito sa Pilipinas, lumaki ako dito hanggang 10 years old ako. Nag-aral ako grade 1, grade 2, grade 3. Tapos doon na kami lumipat sa Gaza. So, doon na ako nagtuloy ng pag-aaralan ko, doon na ako lumaki, doon na ako nag-asawa. Bumalik lang kami dito sa Pilipinas yung nangyari yung gera sa past 2 years. Saan ka sa Philippines na born? Sa Manila po, sa Quezon. Oh, taga Maynila. So, mashallah. So, opposite sa story ko. Kung ikaw 10 years old, dinala ka na doon. Ako naman, 10 years old, inuwi naman ako dito. So, switch, yeah. By the way, may coffee tayo mismo galing sa Gaza, mashallah. Yes po, that is the very famous coffee from Gaza. It's called Mazaj. So, kahit saan ka pumunta sa buong mundo, hindi mo matitikman yung coffee na yan. Sa Gaza bumalik lang na memories ko, yung naamoy ko siya. Naalala ko yung mga uncles ko, lolo, pag time na visitors. So, kaya hal hina Philippines ngayon? Kumusta kayo? So, since lumabas kayo from Gera, is itong October 7 nangyari? Opo. Anong buwan you came out from Gaza? Actually, na-witness ko yung gera for 5 months. So, ako talaga ayokong umalis ng Gaza kasi maraming nangyari doon na ayokong iwanan yung pamilya ko talaga. Pero sa kahirap ng sitwasyon, kasi 4 po yung anak ko, kawawa naman sila. Matawag palagi yung Filipino Embassy para mag-make sure sila na okay naman kami kasi marami akong anak. Nag-worry sila na may nangyari sa amin. Palagi silang tumatawag, nagkukonvince sila sa akin na ikaw, kung gusto mo, tutulungan namin kita. Ayokong talagang umalis kasi talagang ayokong iwanan yung pamilya ko doon. So, yung nangyari, mahirap yung sitwasyon, walang pagkain, walang gamot, tapos winter, namin yung winter, nasakit lahat ng mga anak ko, walang gamot, walang kahit ano, tapos walang pagkain, nahirapan talaga ako. So I think March kayo lumabas, February. 5 months. So, yes po, 5 months. Kasi February 17 kami pumasok ng Pilipinas. So, pang ano kayo, yung last batch na ng mga nilabas na Filipino? Yes po, last batch po kami. So maraming family din nakalabas, which is those half na may mother Filipina? Hindi naman po. Mga 3 families lang po kami magkasama. Okay. Last 3 families po kami sa Gaza. Yun lang so po. How many kids na meron kang kasama sa paglabas? 4 kids po. Tawag dito ngayon, yung husband nyo, naiwan na pala since Gera. So it was 2 years na ulit. Magto 2 years na ngayon, October. Yes since, tawag dito, nakalabas kayo at naiwan yung asawa nyo. So umiiyak ka ng isang. Commercial break muna tayo. Hatid sa inyo ng coffee mula Gaza. Native coffee ng Gaza. So kasama ang aking magulong anak. Ang asawa, my wife, she's beside me. Don't worry. Yeah. Inshallah, promote din natin yung mga online selling niya para makatulong kanya, inshallah. So, commercial break lang ng coffee yun. Hatid sa inyo ng Gazawi Coffee. 2 years. Yung bunso ko, yung dumating kami sa Pilipinas, 6 months lang siya. Ngayon, 2 years na siya. So, kumusta yung asawa yung ngayon sa Gaza na naiwan siya? Okay lang po, pero mahirap talaga ang sitwasyon doon. Bakit hindi siya nakasama sa inyo when you're going out sa Gaza while your husband left? Actually, mahirap na desisyon yun talaga kasi hindi madaling desisyon na maghiwalay kami mag-asawa. Para sa mga bata lang kami nag-decide at kasi sobrang hirap ng sitwasyon.
Ang nangyari kasi, pinabomba yung bahay ng magulang ng asawa ko, namatay lahat ng pamilya niya. Ang tatay niya lang ang na-survive. So, na-injured yung tatay niya, gusto niya mag-alaga sa tatay niya. So, ayaw niya iwanan yung tatay niya talaga kasi walang ibang natira. So, yun po ang nangyari. Kaya ayaw Hindi niya... siya nakalabas. Hindi siya nakalabas. Subhanallah, binomba lahat agad yung bahay niyo mismo, bahay ng papa niya. Opo, bahay ng... So yung papa lang yung nakasurvive that time, yung father-in-law mo. Opo, siya lang Kaya nasa-survive. gusto niya alagaan. So, subhanallah. So, anong balita naman sa government natin? Like, are they helping you na ikaw bilang Filipina, nakita na nagtatagalog ka na, and you are Filipina-Palestinian citizen dito kahit papano. Anong tulong na natanggap mo since you came to the Philippines? Actually, nagsusulat ako palagi para matulungan ako ilabas yung asawa ko. Tsaka tatay ko rin doon, naiwan din siya. Kasi yung tatay ko ayaw talaga siyang lumabas. Siya, talaga desisyon niya na ayaw niyang lumabas ng Gaza. Ayaw niyang iwanan yung pamilya niya. So, ang Philippine government, tumulong sila sa amin na ma-survive, pero walang tulong talaga na binigay since lumating kami dito. Konting financial support, pero as a family na may anak ako, marami konti yung anak ko, kailangan ko talaga ng asawa ko para magkatulong kami dito sa panghanap buhay, mag-alaga sa mga anak ko. Kailangan ko siya talaga kasi maliliit pa yung mga anak ko. At mahirap na talaga yung sitwasyon. Tapos, Filipino naman ako, mga anak ko Filipino. Yung mga anak ko lumalaki, wala yung tatay nila. Pangalawang birthday na yung mga anak ko, wala yung tatay nila. Palagi silang nagtatanong, bakit wala siya dito? Bakit hindi siya makalabas? Yung dumating kayo, sinong mga tumulong sa inyo? Saan kayo nagstay yung pag-uwi niyo? Actually, alhamdulillah, may mga Muslim na Maranao na nag-build sila ng community para sa mga Palestinian na galing ng Gaza. So, maraming tumulong talaga sa community na yon. Nagtulong sila for 1 year, bigay sila ng rent, nagbayad sila sa mga bills namin, ilaw tsaka tubig. Malaking tulong talaga yun kasi hindi pa resettled pa kami, hindi pa kami talagang stable, wala kaming income. So, malaking tulong talaga yun na hindi namin iisipin yung rent namin, yung mga bills namin. Malaking tulong talaga yun. Inshallah, jazakallah khair sa mga kapatid natin Moro na sumuport at tumulong. Yes, po. But what happened now after that? Bakit diba, I think nasa community kayo ng mga Palestinian. What happened na yes po. Nag-iisa lang kayo ngayon? What? Yes po, alhamdulillah. Pero alhamdulillah, dahil sa, nangyayari naman ang fitna dahil sa money. Yeah. Pag, Di maiwasan. Opo. Yung fitna na yon, unfortunately, nangyari sa mga kababayan namin ng Palestinian mismo. Yung mga pure Palestinian na, alam mo, pag may nagbibigay, lahat gustong kumuha, ganon. Hindi natin maiwasan na fitna. Yes po, hindi mo maiwasan yung fitna. Hindi mo din makontrol yung nagbibigay siguro. Hindi din mapantay sa sobrang dami. Yes po. Hindi lahat mabibigyan ng pantay, kumbaga. Yes po, ganun po. So, nangyari yung fitna, maraming problema nangyari. Parang nawala ng gana yung mga donor magbigay. Nasira na yung community. Kanya-kanya na kaming pamilya. Wala na talagang community doon. Halos kalahati ng mga pamilya naghiwalay na. Mayroon dito sa Cavite, mayroon sa Quezon, natira sa Quezon. So, ganun po. Sayang kasi talagang magandang community doon. Kasi lahat kami magkababayan. Hindi namin naranasan na homesick talaga kami kasi yung mga paligid namin lahat mga taga-Gaza, yung salita namin, yung culture namin, talagang hindi kami ma-feel na homesick. Pero yung umalis ako ng building, yung umalis ako ng community, talagang naranasan ko yung homesick na namimiss ko talaga yung mga kababayan ko, yung mga pamilya ko. Noon yung nasa community kami, hindi namin maranasan yun kasi palagi kang makikita yung mga kababayan mo. So, ilang beses na pala kayo nag-message sa government natin, sa DFA? Actually, palagi kami nag-message. Hindi kami huminto nag-message. Nag-communicate ako sa Philippine Embassy sa Jordan, sa Tel Aviv.
dito sa DFA, naggawa kami ng group kami ng mga Palestinian family na may natirang mga asawa tsaka tatay doon sa Gaza. So mga 5 to 6 families po kami na natira yung mga asawa natin sa Gaza. So naggawa kami ng group chat, naggawa kami ng isang letter para sa lahat ng mga pamilya. Nagsulat kami ulit sa DFA, nag-try kami mag-reach sa mga may mga sa DFA, tsaka sa Malacanang, nagsulat kami sa Malacanang, even nagsulat kami kay Tolfo, pero unfortunately, walang response po, wala pong positive na response. Ang unang response po na nakuha namin sa DFA na pure Palestinian po sila. Wala po silang magawa sa amin kasi pure Palestinian. Pero every rule have an exception. Kasi ako po, asawa ko po, Filipino citizen ako, mga anak ko, Filipino citizen. Paano kami mabubuhay na wala yung asawa ko, wala yung tatay nila? Paano sila lalaki na wala yung tatay nila? Magiging parang part 2 kami, which is we grew up without father. Halos 18 years na, 20 years na since my father left 2006. Opo. Kasi graduate siya, tapos sasama sana kami, pinauna lang siya mama ko to prepare everything. Tapos nagkagera ng I think 2006 or 7 na kung saan hindi na kami nakabalik ng Gaza. So growing up also na walang father, yung nanay namin kailangan mag-sacrifice na trabaho ng malayo sa Pampanga, tapos kami sa Pangasinan. Lumaki kami magkakapatid without na may nag-aalaga sa amin. Lola ko I think 1 year lang, pero lumipat kami. We grow up. Ako, 15 years old, high school pa. And my brother, my siblings lahat maliliit pa. Elementary. So kami lang sa bahay without parents. For how many years? So ayun, sana marinig ito ng government natin, maapaabot yung mga nanonood po kung you really support Palestine. Ito lang, kahit ito lang maitulong nyo bukod sa ipagduan nyo kami at thanks din sa mga support na ipinaabot nyo sa amin, ay mai-share nyo itong video, mai-share nyo sa lahat ng kakilala nyo. Yung may mga family na nasa position sa government na please pakiabot itong message namin na tanging hinihiling lang ng mga Filipino-Palestinian citizen dito na ma-continue yung mahal nila sa buhay. Tayo Filipino, pro-life tayo, pro-family, di ba? Maraming ang OFW na homesick pag hindi kasama ang family. Kailangan lagi sila magkasama pag Christmas nila. Kami, hindi ba kami tao na kailangan din namin ang aming asawa nandoon or tatay na nandoon, family nandoon, kapatid, sino man pa na yung naiwan doon, na kahit pure man sila, pero konektado sila sa amin eh. Wala kami kung hindi mula sa kanila din ang galing. So I hope matulungan nyo kami tulad ng sister na imagine nyo na kailangan niya yung kayang asawa, 4 ang anak nandito sa Pilipinas. How can you survive na kahit gusto mo man mag-work sa labas, hindi mo maiwan yung mga anak mo, di ba? So, yun po, may tutulong sa amin ipaabot. Baka may message ka pa sa atin mga viewers bago tayo magtapos. At inshallah, ma-promote mo na din yung business mo, yung ginagawa mong pag-online. At i-follow nyo na lang din yung kanyang channel or TikTok, inshallah, link below para makita nyo din yung mga kanyang binibenta, inshallah. So, may message ka sa nanonood sa atin. Sa mga followers ko, sa mga customer ko, alam ko na may mga balita na spread na hindi totoo tungkol Elia Elegance na nagko-collect daw ako ng funds galing ng mga iba-ibang bansa. Hindi po yun totoo. Ang business ko, small business lang po. Hijab lang po ang natitinda ko. So, hindi, ma-imagine niyo po na kunti lang, panghanap buhay lang po ang ginagawa ko para ma-survive po yung pamilya ko. Para hindi po ako maasa sa mga donation or kahit ma-survive lang kami dito sa Pilipinas. Yung business ko talaga, small business lang po, pang hijab, pang Muslim wear. Nagpapasabay po ako minsan pag napupunta ako ng Malaysia, ng Bangkok, Vietnam. Kunti lang po talaga, pang hanap buhay lang po, pang survive lang po. Wala pong katotohanan na nagko-collect ako ng funds or kahit ano. So, Elia Elegance talaga, clear po siya. Nag-proof ako ng sinasabi ko sa sarili namin yung Palestinian Embassy, na-proof nila na wala po yung katotohanan. So sana mag-support po kayo sa business ko, sa TikTok shop ko, Elia Hijabi, sa TikTok shop. Meron na po ako doon mga basket, pwede kayo manood ng daily live selling ko. Sa Facebook ko, Elia Hijabi rin.
So, pwede rin po kayo mag-follow, mag-share ng mga live po, i-share nyo po yung mga post po. Malaking tulong po yun kahit sharing lang po. So, yun po. Maraming salamat po sa mga nagsusupport sa akin. Muling nag-start ako ng business hanggang ngayon. At sa mga nagtiwala, kahit ano nangyari, nagtiwala sila sa akin. So, yun po talaga ang gusto ko. Magtiwala po kayo, support po kayo sa amin para ma-survive po yung pamilya ko dito sa Pilipinas. Jazakallah khair din. Thank you sa pagbahagi mo ng story. She's only one of the story of ng mga Palestinian Filipino here. At next time, inshallah, marinig pa natin yung iba pang mga boses din ng mga kapwa natin dito, mga Palestinian Filipino. At naway pakishare to. Maraming salamat. Ingat po kayo. Asal.